Kabanata 321. Lumitaw ang isang kulubot sa pagitan ng mga kilay ni Benjamin habang inutusan niya si Ethan, umakyat ka sa itaas at tingnan kung nasa loob siya ng silid ng mga bata. Nag-aalala si Benjamin na matatakot ang mga bata kapag nakita nila si Jack. Oo, Mr. Graham. Agad na bumalik si Ethan sa bahay para tingnan. Saktong pagpasok niya sa bahay, nakarinig siya ng sigaw mula sa itaas, at agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Narinig din ni Erisa ang sigaw. Napatigil siya sa ginagawa niya at nagmamadaling lumabas ng kusina. Mrs. Graham, titingin ako sa itaas. Baka tinakat ni Jack ang mga bata, pagpapalam ni Ethan kay Erisa. Bilasan mo, tulungan mo silang tingnan ngayon. Tumango si Erisa. Habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagluluto ng isang bagay sa ibabaw ng kalan, naghintay siya sa may hagdan at nakikinig ng mabuti. Maya-maya, narinig niyang sinaway ni Ethan si Jack. Jack, tinakat mo ba ang mga bata kanina? Napangiti si Erisa. Dahil ang dalawang lalaki ay pinagkakatiwala ang mga subordinate ni Benjamin, sigurado siyang ligtas ang mga bata sa kanila. Gaman ang pakiramdam, bumalik siya sa kusina at ipinagpatuloy ang paghahanda ng almusal. Tinitigan ni Ethan si Jack at sinabing, binigyan mo rin ng takot si Mrs. Graham. Natawa si Jack sa kahihiyan at sumagot, hindi ko napigilan ang sarili ko at nakatitig sa mga bata kanina. Dahil hindi nila ako nakilala, nagulat sila nang makita nila ako pagkagising. Hindi na mauulit, natahimik si Ethan nang marinig ang paliwanag ng lalaki. Nasa baba si Mr. Graham. Babatiin mo ba siya? Sumulyap si Ethan kay Jack at nagtanong. Gising na si Sir Graham. Bahagyang natigilan si Jack. Nasa pool siya. Sagot ni Ethan. Well, little ones, kailangan kong hanapin ang daddy mo ngayon. Makikipaglaro ako sa inyo sa susunod. Isa-isang hinaplos ni Jack ang ulo ng mga bata bago lumabas ng silid. Sandaling natigilan ang limang maliliit. Gayunpaman, dahil sanay na si Gavin sa kalokohang pag-uugali ng lalaki, mabilis siyang natigilan at sinabing, tara na at maghugas na tayo. Pagkasabi noon ay tumayo ang panganay na lalaki at pinona ang daan. Maya-maya lang, lumapit si Ethan para masuyong yakapin ang mga bata. Magandang umaga, mga bata at Miss Jessie. Nanlaki ang mga mata nila Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie kay Ethan. Mr. Frank, alam mo bang babae si Jessie? Naaliw si Ethan sa tanong ni Jasper at masuyong hinawakan ang pisngi nito. Oo naman, si Miss Jessie ang una kong nakilala. Hinawakan ni Ethan si Jessie at masuyong kinurot ang pisngi nito. Tuwang-tuwang tumawa si Jessie habang nakangiti sina Zachary at Oliver, inaalala ang sandaling nagkita sila ni Benjamin. Sa oras na iyon, kasama ni Jessie si Erisa, at hindi nila naiwasan ang lalaki sa oras. Dahil dito, maaari na lamang nilang iwan si Jessie para harapin si Ethan. Mr. Frank, hindi pa alam ni Daddy si Jessie. Kailangan mong ilihim ito. Nanatiling nakapikit ang ekspresyon ni Gavin habang mataimtim niyang pinaalalahanan si Ethan. Si Ethan ay gumawa ng isang okay na kilos at sumagot, ipinapangako kung hindi ko sasabihin. Pagkatapos magnilay-nilay, nagtanong si Ethan, alam ba ni Jack ang tungkol kay Miss Jessie? Parang hindi naman. Confident na sagot ni Zachary. Napangiti ang mga sulok ng lobby ng bata nang maalala ang kalokohang ugali ni Jack at iniisip kung gaano kawalang ingat ang lalaki. Kanina, bagamat nadulas ang dila ni Jasper ay tila hindi ito napansin ng lalaki. Halika, dadalhin ko kayong lahat para maghugas ngayon. Kinuha ni Ethan ang dalawang bata, isa sa bawat kamay. Matapos ilagay ang mga ito sa sahig, lumingon siya para kunin ang natitira sa kama. Si Zachary at Jasper ay mabilis na bumungon sa kama at nagsuot ng sapatos bago sumunod kay Gavin sa banyo. Napangiti ng magiliw si Ethan nang makita. Iyon, ayaw niyo bang buhatin ako? Hindi pa tayo naghuhugas, sagot ni Jasper habang si Jessie naman ay tumakbo papasok ng banyo na may ngiti sa lobby. Samantala, dumobol ulit si Oliver para kunin ang kanyang salamin. Nang makita ni Ethan na tumungo lamang ang bata sa banyo pagkatapos magsuot ng salamin, nagtanong ito, Oliver, hindi ba napakahirap para sa iyo na maghugas ng iyong mukha habang suot ang iyong salamin? Hindi ako makakita ng walang salamin. Sagot ni Oliver na hindi lumilingon. Kahit na huling nakarating sa banyo ang bata ay napisil na ni Zachary ang toothpaste sa toothbrush ng kapatid. Salamat, kuya. Oops, sorry. Ikaw na ang pangalawa kong panganay na kapatid, masungit na sabi ni Oliver. Well, wala akong pakialam kung patuloy mo akong tretuhin bilang iyong kuya. Sagot ni Zachary na may tuwa sa mukha.
Namiss niya ang mga araw na siya ang panganay na bata. Paano kung isip ko, pang-aasar ni Gavin sa kapatid? Sinulyapan ni Zachary ang nakatatandang lalaki bago sumagot, dapat hiniling ko kay mommy na ipanganak muna ako. Natahimik si Gavin nang marinig iyon. Kabanata 322. Nang marinig ni Ethan ang usapan ng mga bata, nakita niyang nakakatuwa ito. Sa tingin ko wala kang choice, dapat may dahilan kung bakit ang pinakamatanda at sa gayon, ang amo. Siya chimed in. Sinulyapan siya ni Zachary at sinadya niyang sinabi, Mr. Frank, nagpapakita ka ba ng paboritismo kay Gavin? Hinatak ni Ethan ang tenga ni Zachary at sumagot, I'm just being honest, bilib din ako sa'yo. Mas katulad niyan, nakangiting sabi ni Zachary. Tumingin siya kay Gavin at sinabing, sige, maaari kang maging pinakamatanda. Anyway, mahirap maging pinakamatanda. Ngumisi si Gavin. Salamat, Zachary. Gagawin ko ang aking makakaya. Hinayaan ni Jasper na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon at sinabing, hehe. Sa tingin mo, baka may anak pa si mommy. Para sa lahat ng alam namin, ang isang iyon ay ang tunay na boss. Hindi nakaimik si Gavin. Sa kabilang banda, parehong nakakatawa sina Zachary at Oliver. Tanong ni Ethan, hindi ba sinabi sa iyo ng mommy mo kung ilang anak ang ipinanganak niya? Bago bumalik si mommy, hindi, kahit bumalik na siya rito, wala pa rin siyang sinasabi tungkol kay Gavin. Nalaman ko lang to tapos nagkamali akong kinuha ng bodyguard. Sumulyap si Jasper kay Ethan, napangiti siya ng maluwag. Sa kabutihang palad, lahat kayong nakabalik ngayon. Nakatutuwang makita na muling nagsama-sama sina Benjamin, Erisa, at ang kanilang 5 anak. Siguro kung gising na si mommy. Gustong hanapin ni Jessie si Erisa. Sinabi sa kanya ni Ethan, gising na siya. Kanina pa siya nasa baba. Hehe, masarap siguro ang niluluto namin ni mommy. Amoy na amoy ko. Nakaramdam ng gutom si Jessie at mabilis na nag-toothbrush. Nakakatuwa ang 4 niyang kapatid na makita siyang naiinip. Nonetheless, Zachary reminded her, magsipilyo ng maayos. Kung ang mga ito ay hindi sapat na malinis, ang iyong mga ngipin ay hindi maaaring tumubo. Inilabas ni Jessie ang kanyang dila at nagpatuloy sa pagsipilyo ng kanyang ngipin, kahit na mas seryoso. Parehong tumawa ng malakas sina Jasper at Oliver. Nang matapos magsipilyo si Gavin, binasa niya ang tuwalya ni Jessie at sinabing, hayaan mo akong panasan ang mukha mo. Inilapit ni Jessie ang ulo sa kanya. Salamat, Gavin. Nakahawak ang isang kamay sa ulo ni Jessie, marahang pinunasan ni Gavin ang mukha niya gamit ang isa. Ang tatlo naman ay naglinis ng kanilang mga mukha ng mag-isa. Hinding-hindi mapapagod si Ethan sa pagtingin sa kanilang 5. Mr. Frank, pwede mo ba kaming iwan sandali? Sinulyapan siya ni Zachary at hinabol siya palabas. Bakit? Curious na tanong ni Ethan. Gusto naming umihi. Gusto mo rin bang makita iyon? Si Jasper ay mukhang hindi nasisiyahan sa ideya. Halos mabulunan si Ethan. Napakabata pa nila. Gayunpaman, nahihiya na sila. Hihintayin ko kayong lahat sa labas. No choice si Ethan kundi umalis. Lumabas ang 4 na lalaki at binantayan ang pinto habang si Jessie naman ay gumagamit ng banyo. Nang matapos si Jessie, pumasok sila para umihi. Bumaba ako para hanapin si mommy. Hintayin mo ako. Nang sinubukan siyang pigilan ni Jasper, aksidenteng natapon ang kanyang ihi kay Oliver. Jasper, sinaman siya ng tingin ni Oliver. Humadjajek si Jasper sa kahihiyan. I'm so sorry, Oliver. Mas mabuting magpalat ka ng pantalon. Hinampis ni Oliver sa ulo ang kapatid. Labhan mo ako ng pantalon ko mamaya. Natigilan si Jasper nang marinig iyon. Tinuro niya ang pantalon ni Oliver at sinabing, maliit na patch lang. Hindi mo na kailangang hugasan ito. Hindi nakaimik si Oliver. Kung gayon, bakit hindi ka umihi sa iyong sariling pantalon? Doon ay hindi na nagsalita si Jasper. Paalala ni Gavin sa kanila, may washing machine kami. Ihagis mo na lang ang pantalon para maligo. Sabi ni mommy, mas mabuting maglaban ng damit gamit ang kamay. Sa ganoong paraan, hindi madaling masira ang mga damit. Sinaman ng tingin ni Oliver si Gavin. Ayaw niyang ikompromiso ang kanyang mamahaling damit sa pamamagitan ng pagtapon ng kanyang pantalon sa washing machine. Alam ni Zachary kung ano ang iniisip niya at tumawa siya. Jasper, ginawa mo itong madumi, kaya kailangan mong hugasan ito. Nagpout si Jasper at sumuko. Sige, ako na ang maghuhugas para sa kanya. Nang lumabas ang 4 na lalaki, nadismaya sila nang hindi nila makita sina Jessie o Ethan.
Tiyak na inagaw ni Mr. Frank si Jessie. Half Jasper bago siya bumalik at nagpalit ng damit tulad ng iba pa niyang mga kapatid. Kabanata 323. Binuhat ni Ethan si Jessie pababa, at nanatili siyang lumilingon sa paligid. The moment she saw Erisa in the kitchen, nagpupumilit siyang bumaba. Mr. Frank, ibaba mo ako. Gusto kong puntahan si Mommy. Kinurot ni Ethan ang pisngi niya bilang paghanga bago ginawa ang sinabi niya. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga paa sa lupa, tumakbo siya patungo sa kusina. Mommy, Mommy! Nang marinig ni Erisa ang boses ng kanyang anak, iniangat niya ang kanyang ulo at nakita ang kanyang anak na tumatakbo papunta sa kanya na nakapijama. Natatawang tanong ni Erisa, nahugasan mo na ba ang iyong mukha? Mommy, meron ako. Nilinis ni Gavin ang mukha ko. Ngumiti si Jessie at yamakap sa kanyang ina. Kinurot ni Erisa ang kanyang maliit na mukha. Nagpasalamat ka ba kay Gavin? Ano, natigilan si Jessie. Ginawa ko. Pero nakalimutan ko siyang halikan. Babayaran ko siya mamaya. Nakangiting tumango si Erisa. Mas mabuti iyon. Lumabas ka muna at maglaro. Hindi pa ako tapos sa pagluluto. Napatingin si Edwin kay Jessie nang may pananabik. Mahal kong anak, ipagtitimpla ba kita ng gatas? Tanong ni Edwin kay Jessie habang nakasandal ito sa kanya. Napakurap si Jessie at ngumiti. Sa pagtingin sa kanyang inosente at masiglang mukha, natunaw ang puso ni Edwin. Kung babae lang siya, salamat Mr. Whitley, matamis na sagot ni Jessie. Ginulo ni Edwin ang buhok at nagtimpla ng gatas. Napatingin si Erisa sa anak at ngumiti. Umalis ka na dito, nakaharang ka sa daan sa kusina. Pumunta ka at tingnan mo kung nakababa na ang mga kapatid mo. Okay, with that, tumakbo palabas si Jessie. Mula sa malayo, nakita niya ang apat niyang kapatid na bumababa sa hagdan at sumigaw, Mommy. Nandito na silang lahat. Bilisan mo, hindi naman nagmamadali si Erisa dahil nakita niya si Edwin na gumagawa ng gatas para sa mga bata. Maaga pa naman, pumasok si Benjamin kasama sina Ethan at Jack sa likod niya. Nang makita ni na Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper si Benjamin, nanatili silang nakatingin sa kanya. Dahil nakasuot ng bathrobe si Benjamin, mahirap malaman kung mayroon pa rin siyang mga sintomas ng allergy. Magandang umaga, Mr. Graham. Bati ni Zachary, Oliver, at Jasper. Magandang umaga, sigaw ni Gavin, ngunit hindi niya tinawag si Benjamin bilang, Daddy. Inilibot ni Benjamin ang mga mata sa mga bata at huminto kay Gavin. Good morning, bati niya bilang ganti. Pumunta ka na at mag-almusal. Nasa kusina ang mami mo. Habang umaakyat si Benjamin sa hagdan, tinitigan siya ng apat na lalaki bago tumakbo patungo sa kusina. Sumunod din sina Jack at Ethan. Magandang umaga, Mommy. Binati ng apat na lalaki ang kanilang ina habang tumatakbo sila palapit sa kanya. Mabilis na inilapag ni Erisa ang pagkain sa mesa at nakangiting niyakap ang kanyang mga anak. Sweethearts, umupo ka na at mag-almusal. Tuwang-tuwa ang apat na lalaki. Nakaupo na si Jessie sa hapagkainan at umiinom ng kanyang gatas. Tinawag niya ang kanyang mga kapatid, guys, dali. Lumapit ang apat na lalaki at namilipit sa kanilang mga upuan. Magandang umaga, Mr. Whitley. Magandang umaga, boys. Kinilala sila ni Edwin at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang basong gatas. Inihain ni Erisa sa mga bata ang mga mangkok ng oatmeal na sinigang. Pagkatapos mo ng gatas, kainin mo ang sinigang na oatmeal. Mag-ingat ka, ang init. Matapos alagaan ang kanyang mga anak, tinawag niya sina Jack at Ethan. Nag-almusal na ba kayo? Kung hindi pa, samahan mo sila. Miss Graham, hindi pa ako kumakain, masayang sabi ni Jack. Tumango si Ethan. Miss Graham, hindi pa po ako kumakain. Inanyayahan sila ni Erisa na maupo at inihain din ang bawat isa sa kanila ng isang mangkok ng sinigang na oatmeal. Hindi siya mapakali na itama ang kanilang paraan ng pagtugon sa kanya. Kumain muna kayong lahat, maglalabas ako ng merienda. Kabanata 324. Miss Graham, hayaan mo akong gawin ito. Umupo ka at dalhin ang iyong almusal sa kanila. Ang dami mo nang ginawa buong umaga, ani Edwin. Ayos lang, hindi na ako magtatagal. Pumasok si Erisa at naglabas pa ng pagkain. Habang nakatingin sa masaganang almusal, hindi na makapaghintay sina Jack at Ethan na kumain. Miss Graham, ikaw ba mismo ang gumawa ng lahat ng pagkain ito? Nagulat si Ethan. Oo naman, ang mami ko ang may gawa ng lahat ng ito. Magaling magluto ang mami ko.
Napuno ng pagmamataas si Jesse. Nakangiting sagot ni Erisa, Edwin and I made all this together. Kumain ka hanggat gusto mo. Salamat, Mrs. Graham. Natuwa si Jack at nagsimulang maghukay. Umupo ang 5 bata sa isang tabi. Pagkatapos nilang maubos ang kanilang gatas, nagsimula na silang mag-almusal. Tawag ni Gavin, Mommy, halika at maupo ka. Oo naman. Itabi ko muna ang apron ko. Pagkatapos noon, naghugas ng kamay si Erisa bago umupo sa kanila. Tumabi silang 5 at pinaupo ang mommy nila. Ano ang lasa ng oatmeal na sinigang? Hiningi ni Erisa ang opinyon ng lahat. Nag-thumbs up si Ethan sa kanya. Ang galing. Si Jack ay abala sa pagpupuno ng kanyang sarili sa pagkain, ngunit tumango siya bilang pagsang-ayon. Kumagat muna sa pagkain ng 5 bata bago sinagot ang tanong ni Erisa. Mommy, ang sarap lang. Mag-ingat ka. Ang init. Kumuha ng kutsara si Erisa at hinalo ang sinigang na oatmeal para lumamig. Hindi ba natin hinihintay si Mr. Graham? Biglang tanong ni Jack habang nakatingin kay Erisa at sa 5 bata. Sumagot si Erisa, kumain na siya. Nauna siyang kumain. Napakunot ang noo ni Gavin nang marinig iyon. Humajijek si Erisa. Oo, pinaghandaan ko na siya ng western breakfast bago kayo magising. Sinabi ni Ethan kay Gavin, masisiguro ko sa iyo na noong una akong nakarating dito kaninang umaga, nag-aalmusal si Mr. Graham. Napaawang ang lobby ni Gavin. Akala ko ba hindi mahilig mag-almusal si Daddy? Hindi ako makapaniwalang kumain siya bago kaming lahat. Maya-maya pa ay narinig na nila ang tunog ng sasakyan mula sa labas. Tumingin si Erisa sa labas. Sino kaya ito? Benjamin. Sa sandaling huminto ang makina ng sasakyan, may narinig silang sumisigaw. Napatingin ang lahat sa hapagkainan. Pumasok si Kingsley sa bahay, at nang makita niyang walang tao sa sala, humakbang siya patungo sa dining room. Gayunpaman, walang palatandaan ng Benjamin. Nang makita niyang kakaiba ang titig sa kanya ni Erisa at ng 5 bata ay agad niyang pinigilan ang galit. Sa halip, nakangiting binati niya sila, So, all of you are having your breakfast. Uncle Kingsley, nandito ka ba para ayusin ang iyong mga score kay Mr. Graham? Casual na tanong ni Gavin. Ito ay malinaw sa lahat. Sinilip ni Kingsley ang pagkain sa mesa at umupo sa tabi ni Jack. Edwin, pakikuha ako ng isang mangkok ng sinigang na oatmeal. Dahil hindi pa siya nakakapag-almusal, baka mabusog na siya. Noon lang lumingon si Kingsley kay Gavin at sinagot ang tanong niya, sobra naman ang daddy mo. Gusto niyang i-blacklist ang isa sa mga bituin ko. Hindi man lang siya nasaktan ng lalaki. Tanong ko, nakita ni Gavin kung gaano siya galit at nagtanong, Tito Kingsley, baka ikaw ang nakasakit sa kanya. Natigilan si Kingsley at napalingon kay Ethan. Ethan, anong nangyayari? Nagkibit balikat si Ethan at mukhang nabigla rin. Hindi ako sigurado. Nagpapasa lang ako ng mensahe ayon sa sinabi sa akin ni Mr. Graham. Pagdating ko rito, walang sinabi si Mr. Graham kundi i-blacklist ang taong iyon. Napatingin si Erisa sa kanila at naramdaman niyang may kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Maaari ko bang malaman kung sino ang gusto niyang i-blacklist? Sa sandaling iyon, parehong napatingin sa kanya sina Kingsley at Ethan. Galit na sabi ni Kingsley, gusto niyang i-blacklist ko. Anong ginagawa mo dito? Biglang naputol ang boses ni Kingsley. Kabanata 325. Lumapit si Benjamin. Naligo na siya at nakasuot ng suit at leather shoes. Pagkatapos ay inilagay niya ang jacket na hawak niya at ang kurbata niya sa likod ng upuan bago siya umupo sa main seat. Sa kanyang matikas na kilos at katanji tanging katangian, siya ay nagpakita ng isang nakakabighaning alindog. Bukod pa riyan, ang kanyang half-button shirt at exposed na maskuladong dibdib ay nagpa-sexy sa kanya na mahirap para sa sinuman na maalis ang kanilang mga mata. Dahil dito, hindi ay maiwasan ni Erisa ang mapatingin. Nang sumulyap sa kanya si Benjamin, lihim siyang natuwa sa nakalalasing na paraan ng pagtingin nito sa kanya. Maging ang agitated look na ibinibigay niya kay Kingsley ay lumuwag. Namumula ang mukha, naglunsad ng mabilis na tirada si Kingsley na parang machine gun. After blacklisting my star, how can you have the cheek to ask what am I doing here? Benjamin, mas mabuting magkaroon ka ng magandang dahilan para gawin ito. Huwag kang maglakas loob na i-blacklist ang isang tao na ginugol ko ng labis na pagsisikap sa pag-promote. Pinaningkitin si Kingsley, ngumuso si Benjamin, kailangan ko pa ba ng dahilan para gawin iyon? How dare he question me in front of Erisa? Maaapektuhan ang pride at dignidad ko kapag nalaman niya.
Nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad, ibinuka ni Kingsley ang kanyang mga labi bilang tugon sa babala ni Benjamin. He retorted meekly, "But still, how can you blacklist him without a reason? Alam mo ba kung gaano ka-unfair sa kanya considering na inosente siya? Hindi ko lang gusto ang itsura niya. Sapat na bang dahilan iyon para sa iyo?" Binigyan siya ni Benjamin ng side eye. Sa buong palitan, inilipat ni Erisa ang kanyang atensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nang may sumagot sa kanyang isipan, hindi pa rin siya makapaniwala. Ibinu-blacklist ba ni Benjamin ang bituin na casual kong komento? Nag-uusap ba kayo tungkol sa... Naningkit ang mga mata ni Kingsley. Nang sisigat na sana siya, inunahan siya ni Benjamin ng sumigaw, "Kingsley!" Lumingon si Kingsley sa kanya at binigyan siya ng nagtatakang tingin. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang tingin. "Tumigil ka na sa pagsasalita sa hapagkainan." Nakaramdam ng hinanakit si Kingsley. Sino ang unang nagsalita? Paanong siya lang ang pwedeng magsalita, samantalang ako hindi? Kung may sasabihin ka, lumabas ka. Dumagundong si Benjamin. Dahil dito, wala siyang ibang nagawa kundi ibuka ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay iniling niya ang kanyang ulo sa direksyon ni Erisa at nagtanong, "Nasaan ang aking almusal?" Matapos matigilan sandali, nanambalik si Erisa sa kanyang katinoan. "Hindi ka pa ba kumakain?" Panay ang tingin niya kay Benjamin. Hindi inaasahan na sasagutin siya ni Erisa, kumikinang ang mga mata ni Benjamin. "Ito ay hindi sapat upang masiyahan ako." Pursing her lips, pumunta si Erisa sa kusina at kumuha ng refill. Palibhas ay hindi pinansin kanina, napakunot ang noo ni Benjamin nang makita ang nasa mangkok. "Bakit ang sweet nito?" Giving him the side eye, Erisa plainly replied, "Prutas yogurt yun, so syempre matamis." "Ine-expect mo bang masarap ito?" Puff, halos iluwan ni Kingsley ang kanyang pagkain sa pamamagitan ng reflex. Sabay-sabay na hindi napigilan ng mga bata na sina Ethan at Jack na matawa. Sinulyapan sila ni Benjamin bago hinalukay ang pagkain ito. Agad itong natunaw sa kanyang bibig. Sa kabutihang palad, ito ay hindi masyadong matamis. Gayunpaman, hindi pa rin siya sanay. Maliban sa sabaw, halos wala na siyang ibang gusto. "Kung hindi mo gusto, maaari kang magkaroon ng iba," paalala ni Erisa sa kanya, nang makita ang kanyang tugon. Sanay kasi siya at ang mga bata na mag-aalmusal ng yogurt. Katanggap-tanggap, ungol ni Benjamin bilang sagot. Napatingin si Erisa habang patuloy sa pagkain na may ngisi. Sa mukha, halatang hindi siya nag-enjoy sa pagkain. Kung tutuusin, parang pinahihirapan niya ang sarili niya sa ginagawa niya. Para kang umiinom ng mapait na gamot. Lumawak ang labi niya sa isang ngisi. Matapos siyang tingnan sa gilid ng kanyang mata, pumili si Benjamin ng ibang makakain. "Inihanda mo ba ang lahat ng ito?" Hindi pinansin ang tanong nito, tahimik na nagpatuloy sa pagkain ng almusal si Erisa. "Hindi ba halata? Hindi ba't paulit-ulit kong binanggit sa kanya na magluluto ako ng almusal para sa mga bata?" Kahit na tahimik ding kumakain sina Kingsley, Ethan, at Jack, hindi nila maiwasang magpalit-palit ng tingin sa dalawa. Kabanata 326. Dahil pinagbawalan sila ni Benjamin na magsalita, walang nangahas na magsalita, sa takot na mawalan ng almusal. Para naman sa mga bata, masunurin silang kumain ng pagkain habang nakaupo sa tabi ni Erisa. Walang sino man sa kanila ang hamarang sa mga matatanda. Napakunot ang noo ni Benjamin nang hindi sumagot si Erisa. Napasulyap si Erisa sa kanya. "Ano ito? May itatanong ako sa'yo, bakit hindi ka sumasagot?" Hiling ni Benjamin. Pagkatapos kumagat sa kanyang pagkain, sumagot si Erisa, "Hindi ba pinagbawalan mo ang lahat na magsalita sa hapag?" Nabulunan si Benjamin nang bumakas ang awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makabawi sa kanya, napabuntong hininga si Erisa. Sabay ngiti sa sarili ng iba. Gayunpaman, nagpatuloy si Benjamin sa almusal ng mahinahon. Habang abala ang lahat sa pagkain, biglang dumating si Sean. "Nagulat ako nang makita ko kayong lahat dito. Pati si Kingsley nandito. At Jack, kailan ka pa bumalik?" Masigasig na sumagot si Jack, "Ilang araw na ang nakalipas, Mr. Bailey." Nakangiting umupo si Sean sa tapat ni Benjamin. "Hindi pa ako nag-aalmusal. Wala kang pakialam kung sasali ako, di ba?" Natuwa si Erisa. Sa kabutihang palad, naghanda siya ng dagdag, kung hindi, hindi ito magiging sapat. Bilang tugon, sinalubong siya ni Benjamin ng matalim na tingin. Sabay ngiti ni Edwin at mabilis na naghain ng pagkain kay Sean. "Mr. Bailey, kalahating serving lang ang maibibigay ko sa iyo,
dahil ang iba ay nakalaan para sa mga bata. Nag-aalala para sa mga bata, nilagyan muli ni Edwin ang lahat ng kanilang mga mangkok. Huwag kang mag-alala tungkol dito. May iba pa ako. Alam niyang huli na siya, alam ni Sean na magiging bastos ang anumang kahilingan. Matapos tingnan ang hapagkainan, umalis na si Edwin para maghanda pa ng pagkain. So, Benjamin, mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Nagtanong si Sean tungkol sa mga sintomas ng allergy ni Benjamin. Wala akong nararamdaman mula rito, sagot ni Benjamin. Umuwi na ba ang mga pantal mo sa katawan? Tanong ulit ni Sean. Napatingin din si Erisa sa direksyon ni Benjamin. Dahil masyado siyang na-distract sa figure niya kanina, nakalimutan niyang tingnan ang mga rashes. Kaya, hindi niya alam kung gumaling na ba siya. Napatingin si Benjamin sa direksyon niya bago ibinalik ang atensyon kay Sean. May natitira pa. Matapos maobserbahan na si Benjamin ay nasa mataas na espiritu, si Sean ay hindi na nag-aalala tungkol sa isang pagbabalik. Tandaan mong inumin ang iyong gamot. O, kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng isa pang suntok. Gayunpaman, ang masyadong maraming job ay maaaring maging sanhi ng pag-aantok mo. Pagkatapos ay ipinaalala ni Sean, huwag kalimutang ilapat din ang gamot. Bahagyang tumango si Benjamin. Saglit lang gagawin ko. Habang tinatitigan ng mga bata si Benjamin, si Jasper ang unang nagsalita. Mr. Graham, hindi ka pa ba fully recovered? Bakit kailangan mo pa maglagay ng gamot? Ngayon lang niya nakita na halos mawala na ang mga pantal sa katawan ni Benjamin. Kaya naman, naisip niya na hindi na kailangan ng gamot. Binigyan siya ni Benjamin ng side-eye at nagluto ng dahilan. Medyo makati pa. Nang marinig iyon, binigyan siya ng kakaibang tingin ni na Jack at Ethan. Nagulat sila na talagang naabala si Benjamin sa Katie. Sumulyap kay Benjamin, idinagdag ni Erisa, upang maging ligtas, dapat kang uminom at mag-apply ng isa pang araw na halaga ng gamot. Got it, pag-amin ni Benjamin. Nang marinig ito ni Sean at ng iba pa, nagulat sila kay Benjamin. Masunurin yun sa kanya. Nang mapansin ni Erisa na lumilipat ang tingin ng lahat sa kanya, binigyan niya sila ng nagtatakang tingin bilang ganti. Panunokso ni Kingsley, mukhang ang bigat ng mga salita mo. Kadalasan, tumanggi siyang uminom ng anumang gamot kahit na siya ay may trangkaso. Humajijek si Erisa. Ganon ba? Kingsley, mas mabuting manahimik ka kung wala kang magandang sasabihin, babala ni Benjamin. Napakagatlabi si Kingsley bilang tugon. He is obviously biased against me since hindi naman niya pinapayuhan si Sean sa mga sinasabi niya. Hindi pinansin ni Erisa ang pinag-uusapan ng mga lalaki, ipinagpatuloy ni Erisa ang pagpapakain sa mga bata ng kanilang almusal. Sige at kumain ka ng busog. Ipapasok na kita sa school in a short while. Sige. Kabanata 327. Nang saglit silang natuwa, biglang may napagtanto ang mga bata. Mommy, weekend ngayon. Hindi na natin kailangang pumasok sa school. Nagulat ako, imangot si Erisa. Ha, tama ka. Muntik ko nang makalimutan. Ipinapalagay niya na Lunes iyon matapos makita si Benjamin sa kanyang suit. Nang sumulyap siya sa kanya, ibinalik nito ang tingin niya at nagtatakang nagtaas ng kilay. Pursing her lips, umiwas siya ng tingin at nagpatuloy sa almusal. Lalabas ba siya? Pagkatapos ng almusal, inutusan siya ni Benjamin na ihanda ang sarili. Saan tayo pupunta? Sa opisina. Nang isweep nito ang tingin sa kanya, natigilan siya. Pero, weekend ngayon. Marami pa tayong hindi natapos na trabaho na dapat tapusin, paalala ni Benjamin sa kanya. Napakunot ang noo ni Erisa sa workaholic na si Benjamin. Naiwan ng walang pagpipilian, binago niya ang sarili at naghanda para sa trabaho. Dahil doon, naiwan ang mga bata sa pangangalaga ni na Kingsley at Sean. Dahil dito, nagalit sila sa katotohanang kailangang mag-overtime ang kanilang inakasama si Benjamin. Nang dumating si Darius upang makita ang mga bata, nagreklamo sila sa kanya na hindi pinahintulutan ni Benjamin si Erisa na makasama sila. Nagalit, tinawag ni Darius si Benjamin at pinakinggan siya. Bago pa man makasagot si Benjamin, tinapos na niya ang tawag at inilabas ang kanyang mga apo upang maglaro. Pag-alis nila ng bahay, naalala ni Erisa na dalhin ang gamot ni Benjamin. Sa paglalakbay doon, nagbuhos siya ng tubig mula sa isang prasko at iniabot sa kanya ang kanyang tableta. Oras na para sa iyong gamot, Mr. Graham. Pagtaas ng mga mata mula sa kanyang tableta, tumingin si Benjamin sa kanya. Nakangiting ibinalik ni Erisa ang kanyang tingin. Gayunman, sa kaibuturan niya, naiintindihan niyang naiinis siya na dinala siya nito sa trabaho noong isang weekend.
Erisa, sinusubukan mo bang labanan ako? Biglang tanong ni Benjamin. Natigilan, umiling si Erisa at nagtatakang nagtanong, ano ang pinagsasabi mo? Wala tayo sa opisina, kaya bakit mo ako tinatawag na Mr. Graham? Si Benjamin ay hindi mapakali sa katotohanan ganoon ang tawag nito sa kanya. Napaawang ang lobby ni Erisa sa inis. Pero paano ko pa siya haharapin? Tawagin ko ba siyang gwapo? O si Mr. Picky? Pagkatapos ng pagngisi sa sarili, pilyong nagtanong siya, ano ang itatawag ko sa iyo kung gayon? Nang bigyan siya ni Benjamin ng makahulugang tingin, umiwas siya ng tingin at namula nang magsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Pwede mo akong tawaging Benjamin o Ben na lang. Habang umaalingaw ang kanyang magnetic voice, dumagundong ito sa kanyang mga tainga, na nagbibigay sa kanya ng pangangilig. Hingal, sigaw ni Erisa sa kanyang puso sa pamamagitan ng reflex. Napaka-cringy niyan. Napasulyap siya sa kalmadong ekspresyon ni Benjamin. Kung hindi dahil sa likas niyang matalas na pandinig, akalain niyang may naririnig siya. Sa tingin ko mas maganda ang tunog ni Mr. Graham. Kung tatawagan kita sa pangalan mo, baka hindi maintindihan ng iba ang relasyon natin. May kislap sa kanyang mata, si Benjamin ay nagpatuloy sa kanyang mga tanong. Anong relasyon? Nang sumulyap si Erisa sa kanya, nagulat siya nang makitang seryoso itong nakatitig sa kanya. Bilang tugon, iniiwasan niya ang paksa ng may kamalayan sa sarili. Dapat mong inumin ang iyong gamot ng mabilis. Itinulak niya ang tableta at tubig sa kanyang mga kamay. Matapos siyang tingnan, nilunok ni Benjamin ang tableta at ibinuhos ito kasama ng tubig mula sa prasko. Nagkataon, nasulyapan ni Erisa ang kanyang namamayagpag na Adam's apple at nakita niyang hindi maipaliwanag na nakakapukaw. Pagkatapos uminom ng ilang subo, inilapag ni Benjamin ang prasko. Nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya ng kumikinang na mga mata, nagdilim ang kanyang tingin. Pagkahilig nito sa kanya, tumitig siya ng malalim sa mga mata nito. With a husky and all-attracting voice, he asked, Erisa, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Gusto mo halikan kita? Nang mabawi niya ang kanyang katinoan at makita ang mapanuksong tingin sa mga mata nito, agad na namula ang mga pisngi nito, at binigyan siya nito ng nahihiyang titig. Walang gustong humalik sa'yo, loko ka. Pagtalikod sa kanya, tumingin siya sa labas ng bintana. Gayunpaman, napangiti si Benjamin nang mapansin niyang namumula na rin ang mga tainga nito. Papalapit sa kanya, kusa itong nagsalita sa kanyang tainga mula sa likuran. Given kung paano mo ako tinitingnan ngayon, inakala ko na naghahanap ka ng halik. Kabanata 328. Nang dumaan ang mainit na hininga ni Benjamin sa kanyang tenga, mas lalong namula si Erisa. Pagkatapos, lumingon siya at inis na pinandilatan siya bago ibinalik ang atensyon sa dumaang tanawin sa labas. Bakit ang pula ng tenga mo? Nang hawakan ni Benjamin ang kanyang tenga, kinilig siya sa sensasyon. Matapos itulak ang kanyang mga kamay ay tinakpan niya ang kanyang tenga. Nag-iinit lang ang pakiramdam ko. Nagtaas ng kilay si Benjamin at nag-flash ng malademonyong ngiti. Bakit ang init mo? Habang bumabalot sa kanya ang malandi nitong aura, galit na galit ang tibok ng puso ni Erisa. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Bakit niya ako walang tigil sa pang-aasar? Sa tingin niya ba wala akong magagawa sa kanya? Sa isang mapanlin lang na tingin sa kanyang mga mata, lumingon si Erisa at mataman siyang tinitigan. Kasunod nito, natigilan siya nang makita kung gaano kaganda at malamanika ang mga katangian nito sa malapitan. Kahit na isa na siyang ina, wala siyang pinagkaiba sa isang estudyante. Nakita niya ang malalaking kumikinang nitong mga mata na labis na napang-akit nang mapansin niya ang malikot na kislap ng mga ito. Benjamin, may nararamdaman ka para sa akin, hindi ba? Idineklara ni Erisa na may walang hiyang pananalig. Nagtaas ng kilay si Benjamin at matalim siyang tinitigan. Gayunpaman, hindi siya tumugon. Siguradong nahulog ka sa akin. Kung hindi, hindi mo na sana ako tinutokso palagi. Sa kabila ng kanyang mapagmataas na reaksyon, hindi naman nagalit si Benjamin. Kung tutusin, totoo naman na nagkagusto ito sa kanya. Ang ibig bang sabihin ng nanligaw sa'yo ay nahulog na ako sa'yo? Ngumuso si Benjamin bilang pagtanggi. Inilibot ni Erisa ang kanyang mga mata. Kung ayaw mo sa akin, bakit mo ni blacklist ang bituin na iyon? Hindi nakaligtas sa akin ang mga intensyon mo. Na-blacklist mo siya dahil lang sa sinabi ko sa iyo na fan niya ako. Tsaka lagi mo akong ninanakawan ng halik at lagi mo akong inaasar. Hindi ako tanga, alam mo. Bakit mo pa ako pipilitin na mapalapit kung wala kang nararamdaman para sa akin? Natahimik si Benjamin.
Dati, nagdeklara ka pa na ayaw mo sa akin at kinasusuklaman mo ako. Kaya, maaari ko bang tanggapin na kinakain mo ang iyong mga salita ngayon? Lumapit siya ng may masayang tingin, tinitigan niya ang perpektong katangian nito. Habang mas matagal siyang nakatitig sa kanya, mas mababa ang kontrol niya sa kanyang emosyon. Hindi ako makapaniwala kung gaano siya kagwapo. Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Hindi ko alam na may nararamdaman pala ako sa'yo. Hindi ka ba nag-aalala na niloloko mo lang ang sarili mo sa pagiging sigurado ka? Panunuyan niya sa kanya. Erisa gloated, medyo confident ako sa charm ko. Walang lalaking talagang magkakagusto sa akin. Natigilan si Benjamin. Nang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang lalaki, nagtanong siya, paano ang lalaking nakilala natin sa ospital? Hindi ba siya galit sa'yo? Nang mapagtantong si Hector ang tinutukoy ni Erisa, napakagatlabi si Erisa. Hindi ko kailangan ng pagsang-ayon ng isang lalaking katulad niya. Ang mga jerks na tulad niya ay dapat na malayo sa akin hanggat maaari. Lumalim ang tingin ni Benjamin. Walang kwenta talaga ang mga lalaking tulad niya. Buti na lang hindi kanya gusto. Dahil sa alanganin sa kanyang komento, binigyan siya ni Erisa ng maingat na tingin. Ano ba ang gusto mong sabihin? Pinagtatawanan mo ba ako? Binibigyan kita ng papuri. Napangiti si Benjamin. Ngumuso si Erisa sa kanya, hindi mapakali na makipagtalo sa kanya. Gusto mo pa bang mag-apply ng gamot? Tanong niya, sa opisina natin gagawin. Binigyan siya ni Erisa ng side eye. Hindi ba't pareho kung gagawin natin ito sa kotse? Matapos siyang sulyapan, sinenyasan ni Benjamin ang driver sa harap. Habang kumikibot ang mga lobby, sagot ni Erisa, hindi ka babae. Ano ang kinakatakutan mo? Nawala nang masabi si Benjamin. Ayoko lang, okay, sagot niya sa inis na tono. Nabulunan si Erisa sa sinabi niya, ayos lang. Siya ang boss, ito ay ang kanyang paraan o ang highway. Pagdating nila sa kumpanya, napilitan si Erisa na sundan siya sa opisina nito sa pinakataas na palapag. Doon, inilapat niya ang kanyang gamot para sa kanya. Nang matapos siya at babalik na sana sa kanyang opisina, tinawag siya ni Benjamin, saan ka pupunta? Sa opisina ko, syempre. Nandoon lahat ang mga dokumento niya sa trabaho. Pero ano ang gagawin ko kapag kailangan kita? Kabanata 329. Dito ka magtatrabaho ngayon at bawal kang pumunta sa ibang lugar. Utos ni Benjamin. Humalukip-kap sa frustration, pinandilatan siya ni Erisa dahil sinasadya niyang gawing mahirap ang mga bagay. Mr. Graham, paano ako magtatrabaho nang hindi lumalabas? Nasa opisina ko sa ibaba ang mga gamit ko. Kukuha ako ng isang tao na magpapalaki sa kanila. Habang nagsasalita siya, tumawag si Benjamin. Maya-maya, may nagdala ng lahat ng mga dokumento ni Erisa mula sa kanyang opisina. Sa katunayan, dinala pa nila ang kanyang computer. Natigilan, napatingin si Erisa sa kanyang boss at bamantong hininga. Mr. Graham, saan ako uupo? Sa sandaling tumangay ng tingin sa kanya ni Benjamin, may naglipat ng isang mesa sa kanyang opisina at inilagay ito malapit sa pinto. Napaawang ang lobby ni Erisa nang makita ito. Sa pag-upo doon, ipagpalagay ng lahat na siya ang sekretarya ni Benjamin. Gayunpaman, hindi siya nagreklamo. Nang may ayos na ng mga lalaki ang lahat, inayos niya ang kanyang mesa at nagsimulang magtrabaho. Nang sumulyap si Benjamin at nakita kung gaano siya nakatutok sa trabaho, napangiti siya sa sarili. Nang maramdaman ang nagbabagang tingin, lumingon si Erisa ngunit sinalubong siya nang makitang abala siya sa trabaho. Nang mag-iwas siya ng tingin, umalangaw-ngaw ang kanyang nagtuturong boses. Sige at ipagtimpla mo ako ng kape. Nang makita siya nito sa trabaho at dalawa lang sila sa opisina, napakunot ang noo niya. Napatingin si Benjamin sa kanya. Hindi mo ba ako narinig? Puno ng galit, nagngangalit si Erisa at ipinaalala sa kanya, Mr. Graham, hindi ako ang iyong sekretarya. Matapos siyang bigyan ng makahulugang tingin, sumagot si Benjamin, ikaw ang magiging sekretarya ko ngayon. Nang siya ay namumula, si Ethan at Jack ay dumating. Agad siyang tumawag, Mr. Frank, gusto ni Mr. Graham ng kape. Sige, ihahanda ko ito kaagad. Nang umalis si Ethan para gawin ang sinabi sa kanya, nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Nang maramdaman ang tensyon sa hangin, mabilis na tumalikod si Jack at nagmamadaling sinundan si Ethan. Erisa, bakit mo itinutulak ang iyong mga responsibilidad sa iba pagkatapos kong ipagbilin sa iyo na gawin ang isang bagay? Ako ba? Hindi lang siya binigyan ng inosenteng tingin, sumili pa siya sa isang profesional na ngiti.
Sa kabila ng nagdidilim na titig niya, mabilis na nawala ang galit na nararamdaman niya nang makita siya. Ngumuso siya, bilasan mo at tapusin mo ang trabaho mo. Kung hindi, kailangan mong manatili dito mag-isa para matapos ito ngayong gabi. Sinaman siya ng tingin ni Erisa sa likuran niya. Anong aliping driver? Pagkatapos magbuhos ng isang basong tubig, bumaba siya sa negosyo. Samantala, bumalik si Ethan dala ang kape. Matapos pagsilbihan si Erisa ang isa, pinagsilbihan niya si Benjamin ang isa. Pagtingala, sinabi ni Benjamin, magkakaroon tayo ng meeting sa alas 10. Sa maikling gulat, bahagyang yumuko si Ethan at inamin, naiintindihan. Dahil doon, nagmamadali siyang lumabas para i-cascade ang impormasyon. Sa pagsasaalang-alang na ito ay katapusan ng linggo, marami sa mga tauhan ng kumpanya ay nasa labas. Kaya naman, hindi siya sigurado kung makakabalik ang lahat sa opisina sa tamang oras. Nakikiramay sa kanilang pinagdaraanan, personal niyang tinawagan silang lahat matapos ipaalam sa group chat. Naturally, ang bawat solong manager ay nagsimulang magtagway nang malaman ang pulong. Dahil sa engrossed si Erisa sa kanyang trabaho, hindi niya namalayan na pumasok na pala si Ethan. Nang inabot niya ang kanyang inumin, hindi niya napansin na mainit pala ang kape. Aray, matapos mapaso mula sa paghigop, siya ay napabalik sa kanyang katinoan. Iniluwan niya ang kape sabay lapag ng tasa. Sa matinding pagbabago sa ekspresyon, nagmamadaling lumapit si Benjamin. Tingnan ko, nang iangat niya ang kanyang ulo ay napilitang tumangala si Erisa sa kanya. Buksan mo ang iyong bibig para suriin ko. Kumunat ang noo ni Benjamin, dahil alam niya kung gaano kainit ang kape kanina. Nahihiyang sumagot si Erisa, okay lang ako. Nang tumalikod siya para humihingal, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang dila. Hindi pinansin ang kanyang sagot, ibinalik ni Benjamin ang kanyang mukha at kinurot ang kanyang bibig. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Erisa. Nang makita ang napaso niyang dila, napakunot ang noo ni Benjamin. Kasunod nito, iniwas ni Erisa ang kanyang kamay at tumalikod sa kanya. Inilabas ang kanyang dila, sinimulan niya itong pamaypayan. Samantala, pumunta si Benjamin para kumuha ng isang basong tubig na yelo. Eto, hawakan mo sa bibig mo, dali. Matapos siyang sulyapan, kinuha niya ang baso at uminom. Sinabi ko sa iyo na hawakan mo ito sa iyong bibig, huwag inumin. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Kabanata 330. Alam ko. Nauuhaw lang ako. Hindi ba pwedeng uminom muna ako? Pinukol ni Erisa si Benjamin ng galit na tingin bago hawakan ang tubig na yelo sa kanyang bibig. Sa pamamagitan nito, naibsan ng husto ang kanyang sakit. Hinaplos ang kanyang mga kilay, pinayuhan siya ni Benjamin, bakit hindi ka tumingin bago ka uminom? Gusto mo bang tanggalin ang iyong dila sa pagsunog nito? Kahit na frustrated siya, hindi siya kayang bawiin ni Erisa na may laman pa ang bibig. Sa kabila ng kanyang pagsuway, idinagdag ni Benjamin, kumuha ng kaunti pang refill at hawakan ang tubig sa iyong bibig sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Sean, inutusan siyang pumunta kaagad sa opisina. Magdala ka ng gamot para sa napaso na dila. Sa pagtingin sa matangkad na silwete ni Benjamin mula sa gilid ng kanyang mga mata, naramdaman ni Erisa ang isang mainit na pakiramdam na damaloy sa kanyang loob. Sa sandaling lumingon siya, mabilis siyang umiwas ng tingin. Mataman siyang tinitigan ni Benjamin. Masakit pa ba? Matapos bigyan siya ng side eye, binuhusan ni Erisa ang tubig sa kanyang bibig nang hindi sumagot. Nang makita ni Benjamin kung paano siya namumutla sa pisngi ay hindi maipaliwanag na kiniliti niya ito. He cleared his throat and reminded gently, sa susunod, mag-ingat ka sa pag-inom. Anyway, hintayin mo lang, malapit na si Sean. Sa ilalim ng nag-aalalang titig ni Benjamin, itinikom ni Erisa ang kanyang mga labi bago umungol bilang pagkilala. Matapos siyang tapikin sa ulo, bumalik si Benjamin sa kanyang trabaho. Bilang tugon sa kanyang paghipo, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Matapos maidara ang tubig na umiinit sa kanyang bibig, uminom siya ng isa pang subo at hinawakan iyon doon. Maya-maya lang ay nagring ang phone niya. Ang mga bata ang tumatawag. Nagulat siya, naisip niya kung alam ba nilang nasaktan siya. Nagpa siya siyang tapusin ang tawag at magpadala sa kanila ng mensahe, hindi ako libre ngayon. Tatawagan kita saglit. Sa Carrie, Mommy, pinapalabas kami ni Lolo para maglaro. Nakaramdam ng inggit si Erisa, dahil gusto rin niyang sumama sa kanila. Gayunpaman, nang makita niya ang mga file na nakatambak sa kanyang mesa, ibinaba niya ang kanyang telepono bilang pagbibitiw bago bumalik sa trabaho.
Makalipas ang 20 minuto, dumating si Sean, hingal na hingal. Sino ang nagpainit ng kanilang dila? Kasama ni Sean si Darius at ang mga bata habang sila ay patungo sa isang araw. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagmamadali siyang lumapit pagkatapos na ipatawag ni Benjamin. Nang makita ni Benjamin kung gaano humihingal si Sean, kumunat ang noo nito bago itinaas ang baba ni Erisa. Pinapasol niya ang sarili niya. Kailangan kong suriin mo siya kaagad. Nang mapagtonto ni Sean na si Erisa ay nagtatrabaho sa opisina ni Benjamin, kumislap ang kanyang mga mata sa gulat. Ay nako, dahil pinayagan siya ni Benjamin na magtrabaho dito sa loob, tiyak na mabilis ang pag-usad ng kanilang relasyon. Matapos ilagay ang kanyang medical bag sa mesa ni Erisa, nakangiting tanong niya, paano mo nasusunog ang sarili mo? Iniluwa ni Erisa ang tubig na yelo sa kanyang bibig. Sinunog ko ang sarili ko habang umiinom ng kape. Napaawang ang lobby ni Sean. Hindi ba ito isang pangkaraniwang pangyayari? Bakit ako tinawagan ni Benjamin na parang isang seryosong emergency? Inilibot ni Erisa ang kanyang dila sa kanyang bibig, napansin na hindi na ito masakit tulad ng dati. Nahaharap sa tulalang ekspresyon ni Sean, bahagyang napahiya siya. I-check mo siya dali, para saan ang space ang out mo? Lumapit si Benjamin at binigyan ng naiinip na tingin si Sean. Pagkaayos ng kanyang salamin, inutusan ni Sean si Erisa, ilabas mo ang iyong dila para makita ko. Matapos silang tingnan, nahihiya si Erisa na. Sumunod, well, ano ba ang pinagdadaanan mo? Tinaas ni Benjamin ang kanyang kilay sa isang dominanting paraan. Nilaibat ni Erisa ang mga mata sa kanya. Sa tingin ko hindi ito seryoso. Ikaw ba ang doktor o siya? Putol ni Benjamin. Pagkaraang bigyan siya ng isang skull, ibinuka ni Erisa ang kanyang bibig, inilabas ang kanyang dila, at binawi ito kaagad. Ayan, ayos lang ba? Tanong niya kay Sean. Nakiliti si Sean dito. Ayos lang. Mukhang hindi seryoso sa akin. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang tingin. Halos nainom niya ang buong tasa ngayon lang. Tingnan mo, pula pa. Paano mo masasabing hindi seryoso? Naaliw si Sean sa sobrang pagkabalisa ni Benjamin. Sinabi na niya na hindi seryoso, kaya bakit kailangan mong ipilit na ganoon? Ikaw ba ang doktor ngayon o ako?